Okay, dito sa lecture video na ito, itutuloy ko yung discussion ko sa TISEP that is under uh, genetics and livestock improvement. Particularly, itong slide which I will start ay yung population genetics or yung tinatawag natin na genes in population. So meron tayong important terminologies that we have to elaborate, explain, or simplify para mas maintindihan ninyo itong mga terminologies na ito. So we have population genetics. Of course, we have to know what population genetics is. What is a population in the genetic sense or in the animal breeding sense? Ano nga ba yung tinatawag nating gene pool? And meron tayong dalawang klase ng population, static and dynamic population. And we also have yung tinatawag nating Hardy-Weinberg equilibrium or Hardy-Weinberg principle. Ito yung tinatawag natin na population genetics. Wala ito sa handout ninyo, but para hindi kayo nangangapa doon sa sinasabi ko, flinash ko dito yung definition ng population genetics. So, it says here, this is the study of the genetic constitution or structure of a given population with respect to a certain trait at a given time or generation and the factors or forces that could change its structure from generation to generation. That is the definition of Carpena 2020. Mahaba siya. Okay? O, babasahin ko muna lahat ano. Ang next definition ay galing kay Bondok, 2008. Sabi niya, population genetics is the study of gene and genotypic frequencies within a population and the prediction of these frequencies in subsequent generations. Another definition, application of Mendelian inheritance to the population level by Borden 2000. And this is intimately bound up with the study of evolution and natural selection. Kumbaga, yung population genetics, tama yung third bullet, na application lang siya ng Mendelian genetics sa population level. Sa Mendelian genetics kasi, ang pinag-uusapan natin, isang individual lang. Halimbawa, you mate a roan cattle with a white coat colored cattle. Yun lang. Halimbawa, we mate yung isang male with one female and then nag-produce sila ng offspring or yung nag-produce ng yung female ng offspring. Yun yung Mendelian genetics. One crossed with another. Dito sa population genetics, several individuals. Halimbawa, na pinag-cross mo yung halimbawa sa male population, meron kang 2 horned cattle, tapos meron kang 8 polled cattle. O, sa male population yun and another population ng female, meron kang 5 polled at saka 5 horned na mga babae. And then, you randomly mate them, ano yung magiging frequency or distribution ng offspring nila. Kumbaga, yun yung population genetics. Let's try to illustrate and I hope makakasunod kayo dito sa isusulat ko. Ang halimbawa, di ba sabi ko kanina, meron kang male and female population. Kumbaga, population more than one. O halimbawa ang pinag-uusapan natin is presence or absence of horns. Halimbawa, sa male population, meron tayong 2 horned cattle, tapos meron tayong 8 na polled. Yun sa male. Next naman, dito sa female, halimbawa meron tayong 5 horned at saka 5 polled. O, yan yung male and female population. And then we allow the animals to randomly mate or mate among themselves. Yun yung focus ng population genetics. Ano yung magiging distribution ng kanilang offspring population? If we allow these animals, male and female, to mate among themselves. Ilan na yung magiging horned, ilan na yung magiging polled. Yun yung concern or kumbaga focus ng population genetics. Hindi lang iisang babae at saka iisang lalaki yung parents. Okay? Ngayon, since meron tayong population, before we proceed to the definition ng population genetics, we have to understand what a population is. So basing from my example, meron tayong males at saka females. Pag sinabi nating population, doon sa genetic sense, these animals should be breeders. Dapat they have the capability to be pregnant, yung mga babae, they have the
capacity to get bred or be pregnant, at saka manganak, and then, of course, to nurse their young. Yun namang mga lalaki, they should have the ability to breed, to serve gilts, to serve sows, to serve heifers, cows, etc. They should be able to breed. Okay? They should be able to inseminate. Ang ibig sabihin nun, hindi sila dapat castrated. So, a population, group of interbreeding animals. Ibig sabihin, they have the capacity to breed and to be bred. Yun yung population. Hindi pwede yung group of animals na puro castrated. Hindi pwede. Hindi pwede yung group of fatteners. No. Because those castrated, those fatteners are not breeders. Okay? Yun siya. Ang focus lang natin ay yung mga nagpo-produce ng offspring generation. Okay, sabi dito, study, asan na yung cursor ko? Sabi dito, study of the genetic composition or structure. Pag sinabi nating genetic constitution or structure, we are referring to the gene frequencies. Ibig sabihin, frequency of the gene. Halimbawa, ang in-example natin kanina is presence or absence of horn. We are looking into the distribution or frequency of the gene that controls presence or absence of horns. Nakuha. So halimbawa, ilan yung dominant alleles, ilan yung recessive alleles, or ilang percentage, gaano kadami in terms of percentage or fraction or in terms of decimal. Yun yung gene frequencies or genetic structure ng isang population. Next, sabi dito, with respect to a certain trait. So, ang focus natin dito sa example, ang trait na pinag-usapan natin kanina ay yung presence or absence of horns or yung tinatawag nating polledness. Oh, then meron tayo dito, at a given time or generation. We are referring to the parent population and then their offspring generation and yung mga susunod pang generations. Nakuha? So, ito, halimbawa, this is our base population or yung starting population natin. We call that parent population. And then yung kanilang mga anak, we call that progeny population or progeny generation or offspring generation. And then kapag mag-aasawa yung mga offspring generation, meron din silang susunod na generation. Yun yung sinasabi dito na at a given time or generations. Ang ibig sabihin yan, bawat generation, tinitingnan natin yung kanilang genetic constitution or genetic structure. Ano ulit yung genetic structure? Yung we are looking at the gene frequencies. Frequency, gaano kadami? Ano yung distribution ng dominant gene or dominant allele, recessive allele? Gaano kadami yung gene that controls or that influences yung pag-express ng horned cattle or horned phenotype? Gaano kadami or ano tawag dito? Ilang percentage doon sa genes ng population na yan ang possible na mag-produce ng polled na phenotype. Yung ganon. Yun yung genetic constitution, gene arrays, gene frequencies, or genetic structure. Next, sabi dito, and the factors or forces that could change its structure from generation to generation. Bawat generation, magkakaiba sila ng genetic constitution or genetic structure. Or magkakaiba sila ng distribution ng horned, magkakaiba sila ng distribution ng polled na genes or alleles. Hindi sa lahat, halimbawa ito example natin dito na 2 horned males at saka 8 polled males at saka yung females natin na 5 horned, 5 polled. Kapag pinag-random mate natin yan, you do not expect na sa susunod na generation, ganyan din ang distribution niya. It's not, ano tawag dito? Hindi siya magiging kapareho nito. Halimbawa, yung anak nito, hindi 2 horned males, 8 polled males. It's not exact. Yun yung sinasabi ko na may changes kada generation, no? Hindi sa lahat ng pagkakataon same na ganitong distribution ng horned males, polled males, horned females, at saka polled females or horned females. Now, ha? Okay. Next. Ang factors contributory doon sa changes
or yung mga differences from one generation to another ay itong mga sinasabi dito na factors or forces. Nakuha. Itong mga factors or forces na ito, 5 siya. Number 1, population size. Pangalawa is yung tinatawag nating selection. Pangatlo, migration. Pang-apat, mutation. And yung panglima natin is yung mating system or yung it's either non-random mating or random mating. Yun yung mga 5 factors that affect yung genetic structure, genetic composition, bawat generation or bawat population. Okay? I hope na gets ninyo. Pag sinabi nating population genetics, let's simplify that. Pinag-uusapan natin yung genetic structure, kada generation or kada population. Okay. Next, sabi dito sa pangalawang bullet, study of the gene and genotypic frequencies within a population. O, yun din yung sinabi ko kanina. And sabi dito, prediction of these frequencies. O, na-predict daw natin, given this, di ba sinabi ko kanina, ito yung starting population natin, with this data, pwede na daw nating ma-predict ang distribution ng horned males, polled males, horned females, at saka polled females na anak na magiging anak nila. Kahit hindi pa sila naipanganak, kung alam natin yung distribution ng nanay at tatay, anong phenotype, ilan yung fold, ilan yung horned, etc., mapapredict na daw natin yung distribution ng offspring. Yun ang kagandahan ng population genetics. No? Exciting siya. You can predict the distribution of their offspring. Since meron naman na tayong data. Next, nasabi ko na ito kanina, application of Mendelian inheritance to the population level. And last is intimately bound up with the study of evolution and natural selection. Paano siya intimately bound up with the study of evolution? Ang population genetics kasi, tinitingnan ang trend kung meron bang pagbabago. O sabi dito, change its structure. Meron bang pagbabago sa genetic structure? Pag itong nire-refer niyang structure ay yung genetic structure ha. Meron ba kayang pagbabago sa genetic structure ng population from one generation to the next? Kung merong pagbabago or changes in its structure, ibig sabihin, the population is evolving. Pag sinabi natin nag-evolve yung population, nakaka-adapt siya sa anumang changes sa environmental conditions. Halimbawa, nagka-outbreak. Nag-evolve yung population. Pag sinabi nating evolution dito sa part na to, I am not referring to the apes or monkeys to humans na evolution ha. I am referring doon sa adaptation ng population. Doon sa fluctuations or changes in environmental conditions. Yun yung tinatawag nating evolution. Nagkakaroon ng evolution or evolving yung population kung merong changes doon sa genetic structure from one generation to the next. Next, sabi dito, natural selection. Natural selection because there are instances na kahit hindi ina-apply ni farmer or ni animal breeder, yung mga principles niya, especially sa pagpili ng breeder animals, matik na nagkakaroon ng natural selection. Bakit? Ano ba yung natural selection? Di ba may dalawang klase ng selection? In terms of kung ano yung tawag dito, kung sino yung pumipili. Sa natural selection, it's the environment that chooses which among the individuals will be allowed to reproduce, no? To survive and reproduce. Sa artificial selection naman, it's the animal breeder, yung may-ari ng hayop. The pig raiser or the cattle owner, etc., yung pipiliin niya yung better performing. Pero dito, since from generation to generation, merong adaptation na nangyayari, nakakonekta yung natural selection doon. Kahit merong ina-apply si farmer na selection criteria, yung ganon, kahit pumipili siya, meron pa ring natural selection na nangyayari doon sa farm or doon sa population. Nakuha. Because the environment allows which among the animals will live or survive, tapos magre-reproduce. Next, ito yung sinabi ko kanina, define natin kanina yung population, correct? It's a breeding group, sabi ni Bondok, 2008. Breeding group, ibig sabihin, may kakayahan silang mag-reproduce, mag-breed, mag-inseminate, or mabuntis.
Next, a group of individuals sharing a common gene pool. Pag sinabi natin sharing a common gene pool, hindi mo pwedeng pag-crossin or pag-maten ang baboy at saka manok. Nakuha? Sharing a common gene pool. They should belong to the same genus. They should belong to the same species. Next, population could be referred. It should be, or could refer, sorry. This should be, could refer to a breed, an entire species, a single herd or flock, or even a small group of animals within a herd. So halimbawa, doon sa project natin, doon sa Nagbaksan, yung ruminant project, yung mga hayop doon, basta merong male at saka female, breeder na hayop, that's already a population. Ako ha. Kasi sabi dito, it could be a single herd or flock. Yung flock of sheep, basta merong ram doon at saka yung mga ewe, enough na yon to call it a population. Not necessarily the entire farm. Kung merong grupo, halimbawa may mga kanya-kanya silang pens, tapos kumpleto, may breeder male, breeder female, that's already a population. Okay? Next, a group of intermating individuals that is required. Bakit kailangan intermating? Kasi syempre, we are after the offspring. Nakuha? We are looking at the changes in the structure of the next generation. And then next, a group of organisms of the same species that are found in the same area. Syempre, dapat same area, no? Kasi syempre, paano sila makakapag-interbreed kung it's not in the same area? Or pwede rin kung ay sa bagay, kung sa bagay, same area pa lang din naman, kahit na magkatabi, same area pa din yon, no? And can interbreed. This is the smallest unit that can evolve. Yung sinabi ko kanina, evolution, no? It's the smallest unit na nag-e-evolve or nag-a-adapt sa anumang changes doon sa environmental conditions natin. Next. Wala na akong boses. Next, gene pool. Ito yung sinabi ko kanina, na pareho dapat sila ng gene pool. Sharing a common gene pool. Pag sinabi natin gene pool, this is the totality of genes that could potentially be transmitted by individuals in a population to the next generation. So, yun ang kakalimutan, di ba? Gene pool, totality. Collection of genes. Totality or collection or sum of genes. Parang din yung carpool. Carpool, collection of cars. Motor pool, collection of vehicles also. Yan. Next, all the copies of all the genes within interbreeding populations or total genetic information contained in all of the alleles in the breeding members of a population. Kasi syempre, kailangan ito during fertilization. There is union of egg cell and sperm cell to form the zygote. So, para mag-combine, para mag-successfully combine or mag-unite yung egg cell at saka sperm cell, dapat swak din yung genetic information, no? Next, meron din tayong tinatawag na Hardy-Weinberg equilibrium. Ito yung sinasabi ko kanina. Meron dalawang scientist na nag-develop nito. Kaya sa tinawag na Hardy-Weinberg kasi pinag-join yung kanilang surnames. So, this Hardy-Weinberg law was developed in 1908 by two scientists. We have Wilhelm Weinberg and Godfrey Hardy. Wilhelm Weinberg and Godfrey Hardy. Please do not forget their respective names. No, do not interchange. Sinasabi nitong Hardy-Weinberg law na for a large random mating population, the gene and genotypic frequencies remain constant from generation to generation in the absence of mutation, migration, and selection. Itong sinasabi dito na gene and genotypic frequencies, ito yung pinagsasabi ko kanina na genetic structure. Ito yung tinutukoy ko na genetic structure, yung gene and genotypic frequencies or yung distribution ng genes or alleles at saka genotypes doon sa kanilang population. So sabi dito, di ba we are after population to population or from one generation to the next. Tinitingnan natin kung meron bang changes. Pero sabi dito, kapag daw large yung population size, ibig sabihin, maraming hayop doon sa farm mo or doon sa group, sa population. Tapos yung mga hayop mo, they randomly mate. Pag sinabi nating random mating, lahat ng hayop, male at saka female, equal chances. Equal yung chance nila to mate the opposite sex. Random nga eh.
Ang opposite ng random, non-random. Pag sinabing non-random, ang halimbawa ng non-random kasi is you only mate the polled cattle or the polled cows to the polled bulls. Or you only mate the polled bulls with the horned bulls. Yung ganon. Pero sa sa random mating, yung polled man yan, horned man yan na cow, same sila ng chance to be mated to the polled or horned bull. Yun ibig sabihin ng random mating. So ito yung sabi, constant daw yung genetic structure. Constant yung gene frequency sa genotypic frequencies. Kapag large yung population size, marami kang hayop, at saka ina-apply mo yung random mating, ibig sabihin, hindi mo pinapakialaman. Hindi mo pinapakialam, hindi mo pinipili kung sino i-mate mo among the hayop. And walang mutation na nangyayari doon sa farm. Wala ding migration. Ma'am, paano yung migration? Pag sinabi nating migration, hindi siya yung parang from abroad to Philippines. Although, yun yung typical example, pero migration, pwedeng from one farm to another lang. Halimbawa, doon sa farm mo, marami kang groups of animals. Pwedeng one flock to another. Yun ang migration. That's already an example of migration. Nakuha? So, wala daw migration para maging constant yung gene and genotypic frequencies or yung genetic structure mismo ng population. And walang selection. Hindi mo pipiliin yung mga better performing hayop. Kapag daw ganon, nasatisfy mo yung 5, large yung population size, nag-random mate yung mga hayop, wala kang in-apply, walang mutation, walang migration, at saka walang selection, constant yung genetic structure, walang changes from one generation to the next. Ibig sabihin, same yung distribution ng, halimbawa natin kanina, yung mga polled at saka horned. Same yung distribution ng polled genes or polled alleles. Same yung distribution ng horned genes or horned alleles. Pag sinabi kong horned alleles ay walang, hindi, I'm not referring to the alleles na may sungay ha. Sinasabi ko yung alleles controlling yung expression ng polled at saka horned na phenotype. So yun siya, yun yung Hardy-Weinberg law. Ngayon, na-mention ko kanina na may 2 klase ng population. Saan na ba yun? Dito, static and dynamic population. With the Hardy-Weinberg equilibrium, meron tayong kino-consider na 2 klase ng population. We have the static and dynamic population. Yung kay Hardy-Weinberg equilibrium, kaya nga siya tinawag na equilibrium constant. Constant yung genetic structure from one generation to the next. Yun yung static yung population. Static population, walang changes sa gene frequencies at saka genetic frequencies or genotypic frequencies. Pag dynamic naman, yan yung opposite niya. Dynamic nga changing. Ibig sabihin, yung parent population, balik tayo sa example asan na yung example? Ito yung example ko kanina. Halimbawa, itong structure na ito, let's say, hypothetical lang ito, hindi ko kinompute. Pero halimbawa, yung frequency ng, let's use dominant allele for polled. Halimbawa, yung frequency of dominant A equals, sabihin natin 0.7. Ano yung frequency ng recessive allele? 1 minus 0.7, that is 0.3. Saan na yun? 0.3. Ang ibig sabihin nito, 70% ng alleles dito sa population na to, you can correct me doon sa computation. This is just hypothetical itong value na to kasi hindi ko pa na-compute yan. Pero halimbawa ito, 70% ang sinasabi ditong frequency or F of dominant A, asan na yung cursor? Ang sinasabi dito, F of dominant A, ang ibig sabihin yan, 70% ng mga alleles doon sa population na yan ay capital letter A or dominant A. Ito naman, 30%. The remaining 30%, recessive na lahat. Yan yung ibig sabihin. Halimbawa, yan yung distribution or genetic structure, genetic composition or genetic constitution doon sa parent population. Tapos, nag-random mate yung mga yan. Tapos, sa susunod na generation, ganito ulit yung gene frequencies nila or genetic structure nila. Ibig sabihin nun, static yung population. Pero, kapag nag-random, pag halimbawa, nag-mate yan, yung mga hayop na yan, tapos nag-iba ito. Imbes na 0.7, naging 0.5. Ito naman, imbes na 0.3, naging 0.5. Iba na siya. Ibang distribution ng 0.5, 0.5, iba rin yung 0.7 at saka 0.3. Ang ibig sabihin nun, dynamic yung population.
This is the parent, at saka kapag nag-mating yan sila, sa offspring generation, i-compute mo ulit ito, naging 0.5, 0.5, ibig sabihin, changes, yan no, that could change its genetic structure. Ibig sabihin, kapag nagbago yung genetic structure, dynamic yung population. Yun lang yung difference. Static, constant yung gene frequencies. Dynamic population, different yung gene frequencies from one generation to the next. Ngayon, sinabi yung kanina, pag changing, kapag nagbabago ang structure ng population, ang population na yan ay evolving. Meaning to say na nakakapag-adapt siya sa changes in environmental conditions. So between the two, mas gusto natin sa animal breeding, yung tinatawag nating dynamic population. Bakit? Kasi syempre, siya yung nakakapag-survive. Nalalampasan niya or na-overcome niya yung mga extreme environmental conditions. Nakuha. Itong static population kasi walang pagbabago, walang improvement. Pag dynamic yung population, the population is considered evolving, nakakapag-adapt siya, and therefore, that is an improving population. I hope you get the idea, no? Next. This is the question. Meron na tayong questions now. Which of the following factors contributes to genetic variation within a population by introducing new alleles into the gene pool? Is it A, migration, B, mutation, C, population size, D, selection? If you remember yung sinabi ko kanina, ito yung mga factors. No? 5 yung factors pero 4 lang yung choices. So, ito yung mga factors na naka-apekto doon sa changes sa genetic structure ng population from one generation to the next. Lahat sila. Pero, kung ang tanong sana is which of the following factors contributes to genetic variation within a population, kung yan lang yung tanong, lahat sila tama. Pero, in-specify kasi dito na by introducing new alleles into the gene pool. Ibig sabihin, meron siyang binibigay na new alleles. Yung new alleles na yan pwedeng dominant allele or recessive allele. So, by introducing daw, the correct answer is migration. Yung example ko kanina na ang migration is yung pagbili mo lang ng hayop from one farm to another, one flock to another, from one municipality to another, may ini-introduce ka na doon sa farm mo. Nakuha. May ini-introduce ka na new alleles doon sa farm, may ini-introduce ka na bagong hayop, therefore you are introducing new alleles into the gene pool. Nakuha. Okay. But make sure yung ini-introduce mo na hayop ay better performing. Dapat better yung hayop na yan kaysa sa population mo. Kaya ka nga bumili ng hayop kasi mas maganda yung klase ng hayop na yan kaysa sa original population mo. So the correct answer is letter A, migration. Next, proceed tayo doon sa next question. The population of pigs in the Philippines experienced a decrease in genetic diversity due to the loss of pigs during the ASF outbreak in some regions. This scenario best exemplifies the influence of A, migration, B, mutation, C, selection, D, non-random mating. I repeat, the population of pigs in the Philippines experienced a decrease in genetic diversity due to the loss of pigs during the ASF outbreak in some regions. This scenario best exemplifies the influence of A, migration, B, mutation, C, selection, D, non-random mating. Okay, ang tamang sagot dito ay, of course, i-eliminate muna natin. Walang migration na nangyari. Tama? Walang migration. Hindi naman siya doon sa situation or doon sa question, wala naman siyang sinabi na si ganitong farmer bumili ng hayop kaya nagkaroon ng ASF or kaya nahawaan yung mga baboy sa mga regions na ito. Wala namang ganon. So, i-eliminate natin yung migration. Yun namang non-random mating, wala namang mating na nangyari doon sa population or wala naman siyang sinabi doon sa question, doon sa scenario na magkaroon ng non-random mating. So, eliminate natin yung letter D. Now, we are only left with letter B and letter C. Was there a mutation?
None. Walang mutation na nangyari. Kasi walang mutagens or wala kang inintroduce na agents in order for a mutation to occur. Oh, mutagens, yung mga tao, wala. Walang nangyaring mutation. Kahit may mga, ma'am, baka may changes sa genes or sa DNA sequence ng baboy kaya hindi siya nakapag-survive. Possible, kaya lang, result na yun ng pagkakaroon ng ASF outbreak. Ibig sabihin, kapag pumasok yung ASF virus doon sa katawan ng hayop, maring inattack niya yung cells ng baboy na yan. Kaya lang, ano yung cause? Best exemplifies the influence of, ibig sabihin, ano yung cause? Ano yung dahilan? It's letter C, selection. Ma'am, bakit selection? Kasi di ba yung example ko kanina, dalawang klase ng selection? Natural selection at saka artificial selection. Ang nandito sa part na to is natural selection. Bakit? Ang definition ng natural selection, the environment selects which among the animals survives and reproduces. Eh dito, bumaba yung genetic diversity. Bakit bumaba yung genetic diversity? Dahil namatay yung mga hayop. Walang nag-survive, therefore walang nakapag-reproduce. Sabi dito, loss of pigs. Alam naman natin na yung ASF, 100% fatality, therefore, yung environmental factor dyan ay yung disease outbreak. No, yung environmental factor na yan, yung disease outbreak. Kaya yung disease outbreak na yan, hindi niya hinayaan na makapag-survive yung mga baboy. Therefore, walang nag-reproduce. Ulitin ko, definition ng natural selection. The environment allows which among the animals or the environment chooses which among the animals is allowed to survive and reproduce given certain environmental factors. Yun yung sagot, letter C. Next, the ultimate source of all genetic variation is, of course, letter B, mutation ang tamang sagot. The ultimate source of all genetic variation is mutation ang tamang sagot. Kasi, ang definition ng mutation is sudden heritable change in the DNA sequence. Halimbawa, yung sequence na CCGAAT, CCC, yung mga ganon, meron lang nagbago na few letters doon or few bases, nitrogenous bases, magbabago na yung phenotype ng hayop. Magbabago na yung genotype ng hayop. So therefore, kung nagbago yung genotype, magbago yung phenotype, there's already genetic variation. Variation differences or diversity. Kaya yun yung ultimate source. Migration ang tamang sagot. Next, these are the two criteria that must be met in order for an animal to be considered genetically fit. Kailan mo daw masasabi na genetically fit ang hayop? I am not sure if I already mentioned this in my face-to-face classes with you, pero ang tamang sagot, dalawa lang. It's okay, basahin muna natin ang options. A, survival and breeding. O, nag-survive daw yung hayop tapos successfully bred. Letter B, nag-survive yung hayop tapos nag-reproduce. Letter C, fertilization and reproduction. Meaning to say, nag-unite daw yung egg cell and sperm cell tapos nag-reproduce. Letter D, gametogenesis and fertilization. Ano daw yung dalawang criteria na kailangang isatisfy ng hayop na yan or even tao para masabi mong genetically fit siya? Ang tamang sagot ay letter B, survival and reproduction. Dapat, syempre, nakasurvive yung hayop and nakapag-reproduce because we are after the offspring. We are looking at genetic improvement. So, paano natin matatrack na mayroon genetic improvement? Pag sinabi natin genetic improvement, dapat yung susunod na generations nag-improve. Hindi lang yung parent population. Nakuha? Tamang sagot dito, letter B, survival and reproduction. Next, the basic foundation of population genetics was developed in 1908 by, kakadiscuss lang natin ito, it's letter
Letter B, Godfrey Hardy and Wilhelm Weinberg. Do not be confused doon sa letter B and letter C, ha? Baka magkamali kayo sa letter B and letter C. It should be Wilhelm, not William. The answer is Godfrey Hardy and Wilhelm Weinberg. Next. Oh, susunod na slide na to or susunod na lecture video because this is not a coverage already of population genetics.